kailan mangyayari yan? Kung ngayon na ba, bibigyan na silang tsansa na magpresenta ng ebidensya? Or tapusin muna natin lahat ng articles? We'll leave it to the discretion of the impeachment court. May posibilidad na hindi pa matalakay sa July 29, Miyerkules ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na may kinalaman sa sinasabing maling paggamit ng daang milyong pisong halaga ng confidential funds. Ito ay matapos kumpirmahin ni Attorney Benjamin Tolosa Jr., legal spokesperson at counsel for the prosecutors ng House of Representatives, na may ginagawang pagtalakay sa posibleng pagbabago sa paglalatag ng ebidensya at testigo sa impeachment trial. Sa kasalukuyan, ura muna ang prosekusyon sa pagpepresenta ng mga ebidensya at testigo sa lahat ng articles of impeachment bago ang depensa. Pero may panukala umano ang Senate Impeachment Court Presiding Officer na tapusin na ang dalawang panig sa presentation ng evidence at witnesses sa bawat article of impeachment bago magsimula sa pagtalakay ng susunod na article. Tumanggi na ang prosekusyon na magbigay ng detalye kaugnay ng kanilang posisyon dito at ipinauubayan na ang pagpapasya sa korte. It's a matter that was brought up by the presiding officer. I think tinanong din ang opinion ng magkabilang panig ukol dito. Regardless kung ano ho yung magiging setup, kung tatapusin muna lahat ng articles of impeachment, lahat ng ebidensya ng prosecution, tapos naman pagtapos na kami, depensa naman or maghahalinhinan, pareho naman yung gagawin namin na pagsisikapin naming mapabilis to, by eliminating yung mga witnesses na pagtingin namin hindi na kailangan umupo bilang testigo dahil na-cover na yung testimony nila na ibang witnesses. And I think the impeachment court is now in the process of weighing and studying everything in order to expedite yung trial. Lumalabas naman ito sa mga salita ng ating presiding officer. It is now, of course, the decision of the impeachment court at yan ay re-respetuhin ng prosecution panel. Ano man ang maging desisyon ng Senate Impeachment Court hinggil dito, naghahanda pa rin ang prosekusyon sa pagpresenta ng kanilang mga ebidensya at testigo kaugnay ng umano'y confidential funds misuse ni VP Duterte sa July 29. Samantala, welcome naman sa prosekusyon ang resulta ng tugon ng masa nationwide survey ng Okta Research mula July 4 hanggang 11. Sa isinagawang survey, 71% sa 1,200 respondents ang naniniwalang dapat ibatay ng Senate Impeachment Court ang desisyon nito sa batas at ebidensya. 21% naman ang naniniwala sa political considerations. The Filipino people deserves an answer after hearing and seeing all this evidence presented by the prosecution. Now is the time na masagot naman yan ng kabilang panig o ng akusado. Natutuwa ho kami dito dahil pinapakita ho nito na sumasang-ayon ang publiko sa posisyon ng prosecution ng kasikatan, popularidad, hindi lisensya para gumawa ng hindi tama, lalo na para sa napakataas na posisyon na inahawakan ng isang lingkod bayan. Naniniwala rin ang prosecution na makaapekto sa opinyon ng publiko sa vice-presidente ang isinasagawang impeachment trial. Samantala, inihayag naman ni Attorney Tolosa na mas nanaisin niyang maging counsel ng prosecutors ng House of Representatives sa halip na maging tagapagsalita. Bago matapos ang impeachment trial noong Miyerkules, July 22, hinimok ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ang prosekusyon at depensa na magtalaga ng hiwalay na tagapagsalita na hindi kabilang sa kani-kanilang legal counsel. Kung kailangan mamili, most probably I'll choose to stay as a private prosecutor. But again, sa ngayon, mukhang pwede pa naman gampanan natin ang dalawang role. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.